Aalis na kami, mahal ko, dahil kailangan ako ngayon ng paborito kong pinsan. Mukhang may napakalaki silang problema na kailangan ng tulong ko. Hindi ko alam kung makakatulong ako pero susubukan ko pa rin. Ani Felix at tumalik na siya sa babaeng tanging nagbibigay ng kaligayahan sa buhay niya. Do your best. Alam ko naman na lagi kang handang tumulong sa kanila. Ani sa kanya at napangiti na lamang siya at muli niyang siniil ng halik ang kanyang kasintahan. Felix personal voice. Pwede ba na kayo nilang pumunta sa ospital ng mga Ripley? Ani Henry sa akin, ngunit hindi ako pumayag. Kung may problema siya sa babae ay magdusa siya. Kasalanan niya kung bakit nangyayari sa kanya ngayon iyan. Kinausap ko na siya pero nagbatigas siya sa akin at iginiit niya na wala siyang kahit na anong nararamdaman kay Jane. Pagkatapos ay mababaliw siya ng ganyan. Hindi naman ako kailangan doon at hindi ko na problema ang problema nila. Bakit ba pati problema nila ay pinoproblema natin? Ha? Inis na ani Henry kaya sa galit ko sinarinig ko sa sinabi niya ay isang suntok sa sikmura niya binigay ko sa kanya. Tarantado ka ha? Dahil sa babae tatalikuran mo ang pinsan mo na humingi ng tulong? Makatulong man tayo o hindi, ang importante ay makarating tayo sa kanila upang damayan sila. Nagiging gago ka, Henry! Galit kong ani, natahimik ang lahat. Isa man ay walang nagnanais na magsalita. Kung inakala niya na mahanap niya si Jane ay nagkakamali siya. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tigas niya. Nag-aalala lang kasi ako kay Jane. Pasensya na. Anya sa mahinahong tinig. Gumisi ako ng pagak. Ngayon ay nag-aalala siya sa babaeng iyon. Nagpakatanga siya pagkatapos ngayong iniwanan siya ay maghahabol siya na parang asong nauulol. Hayaan mo siya kung gusto niyang lumayo. Ikaw ang nagtulak sa kanya upang umalis. Ikaw ang nagtulak sa kanya para takasan ka. Karma mo yan sa katarantaduhan mo ng gabing iyon. Sinabi ko na sa iyo kung mahal mo siya, sabihin mo sa kanya. Ipaalam mo sa kanya pero anong ginawa mo ha? Sinabi mo lang naman sa kanya na katawan lang niya ang gusto mo at hindi ang puso niya. Kaya kahit sinong babae lalayasan ka. Mahaba akong wika sa kanya. Mahal ko siya. Hindi lang ako sigurado noong una pero noong gabi na may nangyari sa amin doon ko na-realize kung gaano ko siya kamahal. Mas sigit ang pagmamahal ko sa kanya kaysa sa pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Maria. Gusto ko itama ang pagkakamali ko kaya gusto ko siyang hanapin. Ani naman niya. Hayaan mo muna siya. Kung gusto niya muna lumayo, hayaan mo siya. Huwag mo siyang guluhin dahil matindi pa ang galit niyan sa iyo. Puro ko yung sakit ng ulo ko. Ikaw, Simon, alam ko kung nasaan ang babaeng hinahanap mo pero hanggat hindi ko nakikita sa inyo ang mga pagsisisi ninyo, wala kayong makukuha sa akin. Mga buwisit kayo. Sigaw ko sa kanila at pumasok na ako sa loob ng aking sasakyan. Napatingin ako sa malaking pintuan ng mansyon ng mga Andrade at isang matamis na ngiti ang ginawad sa akin ng mahal ko. Kaya muli ako lumabas ng aking sasakyan at tinakbo ko ang kinaroroonan ng mahal ko. Pwede ba akong umisa? Nababalaw ko sa akong kakaisip sa katawan mo. Ani ko sabay halik ko sa kanyang labi. Umiiral na naman yung kamanyakan mo. Sige na taghihintay ng pinsan mo. Anya kaya natawa ako na mahina. Hindi naman nagtagal ay bumalik na rin ako sa aking sasakyan. Sumakay na sa akin sila Henry at ako na nagmaneho. Tahimik lamang kami sa loob ng sasakyan ko at panaka-naka akong sumusulyap kay Henry na nakaupo sa tabi ko. Shit! Nasaan ka ba, Jane? Ani Henry at nakikita kong pamumula ng kanyang mga mata. Tama lang sa kanya nangyayari ngayon sa kanya. Kung nakinig lang sana siya sa akin noon, hindi sana mangyayari ito sa kanya. Hindi nila ako ginaya. Unang kita ko pa lang sa mahal ko, hindi ko na pinakawalan. Pero sila, puro tanga at puro kahiligan, kaya yan ang nangyari sa kanila. Mga bobo kasi. Totoo ba ang sinabi mo kanina na alam mo kung nasaan si Mary? Ani Simon. Tumingin ako sa rearview mirror at pinagmasdan ko lang ang seryosong mukha ni Simon. Yes. Why? Pangasar ko at tinaasan ko pa talaga siya ng dalawang kilay. Gusto ko malaman kung nasaan siya. Gusto ko siyang suyuin. Ani naman niya. Too late. May kasintahan na kaya kawawa ka naman. Talunan. Pangasar kong muli. Sa totoo lang ay wala namang kasintahan pa si Mary at itinatago lang naman sila ng mga bilyonaryong kaibigan ni Harold at kasabwat din si Harold. Pero gusto ko siyang galitin dahil sa katarantaduhan niya. Pareho sila ni Henry. Mga tanga. Shit! Hindi ako papayag na maagaw siya sa akin ng iba. Papatayin ko lalaki magtatangka na kunin sa akin si Mary. Galit niyang sigaw. Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan ko. Unbelievable. Nakikita niyo yan, James? John? Calvin? At Nathan? Huwag kayo magpapakatanga katulad ng dalawang yan, ha? Hindi ko kayo tutulungan kapag tunularan niyo ang dalawang iyan.
Kadyot pa more, kailigan pa more, katangahan pa more. Yan ang napapalaan nyo. Inis kong ani. Hindi naman sila kumibo. Si Henry ay tahimik lamang at nakatingin sa bintana. Kung ano man ang tumatakbo sa utak niya ay hindi ko alam. May alam ka ba kung nasaan ngayon si Jane? Tanong sa akin ni Henry kaya napalingon ako sa kanya. Well, honestly, wala pa naman. At kung mahanap ko man siya, hindi ko din sasabihin sa'yo. Magdusa kayong dalawa. Ani ko. Nanitigan niya ako ng masama kaya natawa ako ng pagak. Huwag mo akong titingnan na ganyan, Henry. Lahat na nangyayari sa'yo ngayon ay kagagawan mo. Kung lumayo ngayon si Jane sa iyo, hayaan mo muna siya. Kung bumalik siya, ibig lang sabihin na mahal ka niya pero kung hindi, kawawa ka din. Dalawa na kayong talunan. Wika ko na may kahalong pang-aasar. Isang suntok ang pinakawalan niya sa sakyan ko kaya napahinto kong bigla sa gitna ng kalsada at tinila ko ang kwelyo niya. Tarantado ka, huwag mong ipapakita sa akin ang galit mo. Kasalanan mo lahat yan dahil kinausap na kita. Nakinig ka ba sa akin, ha? Naalala mo ba sinabi ko sa iyo, ha? Sa oras na lumayo siya sa iyo dahil tinarantado mo, hindi kita tutulungan. Hindi ka nakinig sa akin kaya huwag kang umasta ng ganyan sa harapan ko dahil kahit pinsan kita, lulumpuin kita. Galit kong ani at mabalagbag kong binitawan ng kwelyo niya. Malakas na busina sa likuran ko ang paulit-ulit na ginagawa ng sakyang walang pakundangan sa paggamit ng busina. Naririnig ko pa ang malalakas niyang mura at inilabas pa talaga niyang ulo niya sa bintana at pinagmumura ako. Sa sobrang galit ko, inilabas ko ang baril ko at nilapitan ko ang driver ng sasakyan sabay tutok ko ng baril sa kanyang noo. Sir, sorry po. Maawa kayo sa akin. Anya na halos maihina yata sa takot nang idinaiti ko ang ulo ng aking baril sa noo niya. Sa susunod, huwag kang basta-basta nagmumura. Alamin mo muna kung nasiraan bang sasakyan kaya ito huminto. Sa susunod na mangyari ito, dadamputin ka na lang na may taklob na dyaryo sa gilid ng kalsada. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Galit kong aniya. Panay po at opo ang tarantadong driver na ito kaya iniwanan ko na siya. Bumalik ako sa aking sasakyan at pinaharurot ko na ito. Tulungan mo akong hanapin si Jane. Anya sa mahinahong tinig. Pag-iisipan ko. Maigsi kong tugon. Nakarating na kami sa parking lot ng hospital ng mga Ripley. Lahat kami ay bumaba ng sakyan. Ang ibang tauhan namin na nakasunod lang sa sakyan namin kanina pa ay may iwan naman dito sa labas. Pagkarating namin sa loob ng hospital ay tinanong agad namin ang silid ni Vivian na asawa na pala ngayon ni Jerome. Wala pa akong alam sa tunay na nangyayari. Sabi lang sa mensahe pumunta kami dito at itanong ang silid ng asawa ni Jerome na si Vivian. Hindi ko alam kung bakit nasa hospital ang asawa niya. Pagkarating namin ay hindi naman kami pinapasok sa loob ng isang malaking silid. Exclusively for family Ripley lang ang private room na ito na may ICU room daw sa loob. Dinala kami ng mga nurse sa isang washroom at pinaghugas kami ng mga kamay namin hanggang braso. Pinagilamos din kami at pagkatapos ay binigyan nila kami ng disposable medical coverall with face mask. Pati sa paa ay may pinasuot sa amin. Iginiya na kami sa loob ng malaking room at sinalubong agad kami ni Harold. Ano bang nangyayari? Tanong ko. Itinuro niya ang isang glass room kaya nilapitan ko ito at pinagmasdan na magandang babaeng natutulog. Ano nangyari sa asawa ni Jerome? Ani ko. Ipinaliwanag nila sa amin ang lahat na nangangailangan ng heart transplant sa Vivian at hanggang ngayon ay wala pa rin silang nahahanap na donor. Natatakot sila na baka mahuli na ang lahat at mawala sa buhay ni Jerome ang babaeng pinakamamahal niya. Ano bang maitutulong ko? Huwag lang ang puso ko, ha? Magpapakasal pa ako eh. Ani ko at napapailing na lamang sa akin si Harold. Tulungan mo kami makahanap ng heart donor. Kailangan namin ng heart donor na may blood type na B+. Yung healthy ang puso at walang kahit anong karamdaman sa puso. Wika niya. Tumingin ako sa paligid. Maraming tao dito at hinanap ng mata ko si Jerome. Nasaan si Jerome? Tanong ko. Nasa rooftop. Ayaw makita ang asawa niya sa ganyang kalagayan. Anya kaya napabuntong hininga ako. Lumabas kami upang puntahan si Jerome sa rooftop. Pagkalabas ko ng pintuan, hinubad ko agad ang suot kong coverall at itinapon sa basurahan. Mabilis naming narating ang rooftop at inabutan namin si Jerome na nakaupo sa sulok at umiiyak lamang ito. Nagulat siya nang makita niya kami pero inunukyok lamang niya ang mukha niya sa kanyang tuhod at muling umiyak. Nagkatinginan kami nila Henry. Nakakaramdam ako ng habag sa kalagayan ni Jerome. Bro, tutulungan ka namin. Hahanap kami ng puso para sa asawa mo. Naunawaan namin ang sitwasyon mo at gagawin namin ang makakaya namin upang matulungan ka. Ani Henry kaya napatingin ako sa kanya. Sumalampak siya sa sahig paharap kay Jerome.
Tumingin naman ako sa kabuuan ng Manila mula dito sa rooftop at napabuntong hininga ko. Napakaraming halagang mga kaluluwa sa mundo pero sila pa ang nananatiling nakatayo. Samantalang ang mga may mabubuting puso ay nagdurusa sa karamdamang hindi naman dapat na mapunta sa kanila. Ani ko, naririnig ko pa rin ang pang-iyak ni Jerome at alam ko na masakit ang dinaranas niya dahil hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon, lalo na kung ang pinakamamahal mo ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natawagan na yata namin ang lahat ng ospital sa Pilipinas upang makahanap kami ng heart donor pero marami din na nakapila at naghihintay para mabigyan sila ng pansin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako na mawala ng tuluyan sa akin ang asawa ko. Wika niya na hindi tumitigil sa pagtangis. Huwag kang mag-alala dahil gagawin namin ang lahat upang tulungan ka. Wika ko at katulad ni Henry ay naupo ako sa sahig ng nakaharap kay Jerome upang kausapin siya. Colin's person-over voice. May lakad ako ngayon. Kasama ko ang mga kaibigan at tauhan ko. Na iba na ng tuluyan ng takbo ng pamumuhay ko. Kung noon ay madali akong matakot at umiiyak lamang ako, hindi na ngayon dahil naging palaban na ako. Tinuruan ako ni Felix kung paano maging matapang at maging palaban. Alam ko na nasa paligid lang ang kalaban ko. Alam ko na may mga matang sumusubaybay sa amin. Kaya nga lagi akong nagdodoble ingat upang hindi ako masalisihan ng kalaban. Naging matalas na ang pakiramdam ko katulad ng itinuro sa akin ni Felix. Naging aware ako sa aking paligid na ikinatuwa niya sa akin. Nandito kami ngayon sa mall kasama ko sila Sylvia at mga tauhan namin. Kakain kami sa labas at pagkatapos nito ay dadaradyo naman ako sa kumpanya ng aking mga magulang dahil ako na ang mamamalakad ng pagpapatakbo nito. Tutulungan ako ni Sylvia dahil wala naman akong alam pa masyado tungkol sa paghawak ng negosyo. Madali naman ako natuto dahil noong nag-aaral ako ay may pagyayabang ko na ako ang pinakamatalino sa buong school. Minsan lang talaga, ginagawa kong biro ang pagiging kengkoy na kunwari ay wala akong alam o hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Ikinuha din ako ng aking ama na isang tutor sa loob ng mansyon upang turuan ako sa mga dapat kong gawin. Si Sylvia naman ay tinuturuan niya ako ng tamang pananamit upang makasabay daw ako sa alta sosyedad na kinabibilangan namin. Kumain muna tayo, kanina pa kaya ako nagugutom. Ani Olga. Natawa naman kami dahil kanina pa siya kain ng kain pero gutom pa din siya. Buhay bang nasa tiyan mo, ha? Ana Sylvia sabay tawa ng malakas. Sylvia, sobrang ganda niya. Makikita mo rin sa kanyang pananamit ang pagiging isang yayamanin. Pero kapag tumawa siya ay buong buo at napakalakas kaya nagiging tampulan tuloy siya ng tukso. Ang nakakatawa pa ay ang kasintahan niya, ang nangungunang nanunukso sa kanya. Honey, yung tawa mong ibawasan mo. Para ka sa Santa Claus na tumatawa. Pangasar niya kaya maging ako ay natawa na rin ng malakas. Isang suntok naman ang binigay ni Sylvia kay Clyde kaya napangiwi ito. Girlfriend mo ako pero lagi mo akong iniinsulto. Tingnan ko lang kung baka tabi ka sa akin mamaya. Anya, bigla naman siyang niyakap ng kanyang kasintahan kaya tawa kami ng tawa dahil sa kalokohan nilang dalawa. Nagkaroon ako ngayon ng mga bagong kaibigan, mga kaibigan ni Sylvia na magagaling sa labanan, kaya nga sila ngayon ang napipinto kong kunin bilang isa sa mga high-ranking members ko. Hindi ko pa kasi pinapababa ang ilang high-ranking members ng aking ama dahil kailangan ko pa na makasiguro sa katapatan ng mga taong itatalaga ko sa posisyon. Dasi, si Calvin ba may kasintahan na? Ani sa akin ni Andrea. Napatingin naman kami sa kanya dahil never kasi siyang nagtanong tungkol sa mga tauhan ni Felix. Mukhang natitipuhan niya si Calvin. Ang pagkakaalam ko ay may kasintahan si Calvin na taga-US. Yun kasi sinabi sa akin ni Felix pero busy daw ang girlfriend ni Calvin kaya medyo nagkakalubuan yata. Bakit Andrea? Type mo ba si Calvin? Ani ko. Hinintay namin ang sagot niya pero isang kinikilig na ngiti sinagot niya sa amin. Type mo ba si Calvin? Tanong ni Sylvia. Kasi noon tinuturuan nila kami sa Inner Oasis, lagi siyang bumubulong sa tenga ko. Sabi niya, ang lambot ng katawan ko. Saka sabi niya ang bango ko daw. Lagi niyang hinahagod ang balakang ko pero sabi naman niya gusto lang niya akong protektahan. Ani Andrea na hindi nawawala ang malaking ngiti sa kanyang labi. Huwag kang magtitiwala kay Calvin. Kahit may girlfriend yan, hindi naman nawawala ang mga babae sa paligid niyan. Alam mo ba na ang relasyon nila ng kanyang kasintahan ay open sa lahat? Ani Lian, napakunot ang noo namin dahil hindi naman namin naunawaan ang kanyang tinuran. Oh my God, hindi niyo alam ibig sabihin ng open sa lahat?
Ibig ko sabihin ay okay lang kahit na sinong ikama nila. In short, init lang ang relasyon nilang dalawa ng girlfriend niya. Ani Lian. Magsasalita na lamang sana ako na may biglang yumakap sa akin mula sa aking likuran kaya mabilis na umikas ang sigo ko at tinamaan sa buka ang kung sino mang yumakap sa akin. Sabay slide ng isa kong paa sa sahig kaya nakahop split ako at umikot ang katawan ko. Sabay isipa sa kanyang mga paa na ikinabagsak niya sa sahig. Pagtingin ko sa lalaking yumakap sa akin ay ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko si Felix ang nakabulagta sa sahig. Ang mga kasama ko at mga kasama ni Felix ay natahimik. Isa man ay walang nagnanais na tumawa o magsalita. Bigla ako napatayo at nataranta ako sa paglapit sa nakabulagtang si Felix. Duguan ang ilong niya na hawak-hawak niya kaya matinding takot ang nararamdaman ko. Ang mga kasama naman namin ay tila ba na itulos na lamang sa kinatatayuan nila at may hinang mura naman ang maririnig sa mga kasama ni Felix. Shit! Ang ilong ko! Malakas na sigaw ni Felix kaya bigla akong lumuhod sa sahig at inilagay ko ang panyo sa kanyang ilong dahil tumatagas ang dugo mula dito. Oh my God, mahal ko! Bakit mo kasi ako ginulat ng ganoon? Tulungan niyo akong itayo, mahal ko! Malakas kong ani para namang natauhan ng mga kaibigan ni Felix at mabilis silang kumilos at itinayo ang mahal ko. Maraming tao na nag-oosyoso sa nangyari kaya naman umalis agad kami at nagpunta ng parking lot. Hindi ako pinapansin ni Felix at tila ba iniiwasan niya ako. Alam kong galit siya pero hindi ko naman sinasadya ang nangyari sa kanya. Kasalanan naman kasi niya dahil bigla na lamang siyang sumusulpot kung saan-saan. Dadalhin kita sa doktor, mahal ko. Ani ko na natataranta. Anong sasabihin ko sa kanila ha? Ikaw may gawa nito sa akin? Hell no! Hindi ko gagawin yan kaya dalhin niyo ako sa mansyon ko at doon ako magpapatingin sa doktor ko. Galit niyang ani. Napapangiwi ako dahil nakikita ko ang pamamaga ng ilong niya at nakikita ko din ang galit sa mukha niya. Sorry na, mahal ko. Huwag ka na magalit. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na bigla ka nalang sumulpot sa likuran ko? Ani ko. Matalim na tingin naman ibinigay niya sa akin kaya napapisay na ako sa kanya. Sumakay na kami ng aming sakyan at mabilis na namin pinaharurot ang sakyan. Pagkarating namin ng mansyon ay tumakbo na agad siya paakyat sa itaas at hindi na ako pinansin. Ngayon lamang siya nagalit sa akin ng ganito na hindi niya ako pinapansin. Hindi matanggap ng isang King Venom na naisahan siya ng babae. Bulong ni Calvin. Napatingin ako sa kanila nang tumawa na sila. Hindi ko naman kasi maintindihan sa kanya kung bakit bigla na lamang siya sumulpot sa likuran ko. Siya naman nagsabi sa akin na mag-aware ako sa paligid at huwag kong hahayaan na may makakalapit sa akin. Nabigla ako kanina kaya ganoon ang naging reaksyon ko. Ani ko. Guilt ako kaya panay ang paliwanag ko sa kanila. Akyatin mo na lang yan sa itaas. Alam mo na ang gagawin mo para mawala ang galit ng gagong yan. Seryosong ani Henry. Napatingin naman ako sa kanya at tinitigan ko ang mukha niya. Naupo siya sa sofa kaya naman naupo ako sa katapat niyang upuan. Hindi mo pa rin siya nahahanap? Isang linggo na tayo nakabalik pero hindi mo pa rin alam kung nasaan si Jane? Tanong ko. Sumandal siya sa upuan at napabuntong hininga siya. Nakikita ko ang matinding kalungkutan sa kanyang mga mata pero tinatalo ito ng pagiging cold niya. Nahihirapan kami. Parang may humaharang sa ginagawa naming pag-iimbestiga. Hindi namin mahanap ang mga pangalan nila. Parang bigla na lang na hindi sila nag-access sa mundong ito. Hindi ko alam kung sino ang taong nasa likuran ng pagtulong sa kanila pero kapag nalaman ko, uubusin ko ang bala ng baril ko sa katawan niya. Anya sa seryosong tinig. Nagkatingin na naman kami magkakaibigan. Napabuntong hininga na rin ako at sumandal sa aking kinaroroonan. Baka wala na sila dito sa bansa. Ani, Andrea. Maaari. Pero wala kaming nakuhang record na lumabas sila ng bansa. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang naging mahirap sa amin ang paghahanap sa kanila. Simpleng magkapatid lang naman sila at maging ang kanyang kaibigan na kasama niyang nag-aalaga sa mga anak ko ay biglang naglahong parang bula. May mali sa nangyayari at yun ang aalamin ko. Kung inaakala ni Jay na tuluyan niya ako matatakasan ay nagkakamali siya. Ibabalik ko siya sa pamamahay ko at ikukulong ko siya sa silid ko sa oras na mahanap ko na siya. Hindi ko na siya pakakawalan pa. Anya at nakita ko ang pagngangalit ng kanyang bagang. Kailangan natin silang mahanap. Kung kailan naman kasi na unti-unti nang nahuhulog sa akin sa Jessica, saka ka naman gumawa ng katarantaduhan. Pati tuloy ang puso ko'y damay sa kasalanan mo. Buisit ka talaga, Henry. Galit na ani naman ni James. Nakita ko ang sakit na gumuhit sa mukha ni Olga. Gusto kasi ni Olga si James pero mukhang hindi naman interesado sa kanya si James at doon nga nang humaling sa kapatid nung Jane.
Sus, James, ang dami kayong babae, no? Tumingin ka lang sa paligid at baka nalalagpasan lang siya ng paningin mo. Ani Andrea. May gusto ka ba kay James, ha? Andrea? Pakli agad ni Calvin. Napataas tuloy ang kilay ko dahil mukhang ang interesado si Calvin kay Andrea pero hindi ako sigurado kung pagmamahal ba o init lang ng katawan ang gusto ni Calvin sa kaibigan ko. Kailangan kausapin ko si Felix tungkol dito dahil ayoko masaktan ng mga kaibigan ko. Hiyo! Wala no? Sabi ko tumingin sa paligid. Ang dami namin dito tapos ako agad. Supladang ani naman ni Andrea. Napatingin naman si James kay Olga at isang ngising pagak ang pinakawalan niya habang nakatitig sa kaibigan ko. Hindi ako interesado. Hindi ako mahilig sa mga kuliglig. Anya na hindi inaalis ang paningin kay Olga. Tumayo naman sa Olga at tumakbo paakyat sa itaas ng hagdanan pero maya-maya din ay bumaba siya nang ma-realize niya na wala pala kami sa sarili naming pamamahay. Malakas na tawa na naman ang maririnig sa kanila maliban lang sa amin at kay James. Tumakbo palabas ng kabahayan sa Olga na sinundan naman agad ni Sylvia. Asshole! Ano Sylvia kay James? Thank you very much! Sagot naman ni James kaya napapailing na lamang ako. Tumayo naman ako at umakyat ako sa itaas dahil mukhang walang balak na lumabas ng silid ang aking mahal. Talaga yatang nagalit siya sa akin dahil sa nangyari kanina sa mall. Ayaw na ayaw pa naman niya ang mapapahiya siya sa harapan ng mga tauhan niya. Pero dahil sa nagawa ko, sigurado ako mahirapan akong paamuhin ang isang King Venom. Good luck! Malakas na ani Lester. Ngumiti lamang ako ng pilit at tuminga ako ng malalim at tuluyan na akong umakyat ng hagdanan. Ilang katok ang ginawa ko sa kanyang silid ngunit wala namang nagbubukas. Pinihit ko ang seradura ng pinto at bumukas naman ito. Madilim sa loob pero hindi naman ganoon kadilim dahil naaaninag ko naman ang kabuuan ng kanyang malaking silid. Naglakad ako papasok sa loob at hinawi ko ang kulay itim na kurtina kaya nagliwanag ang kabuuan ng kanyang silid. Wala siya dito sa loob kaya pumunta ako sa balcony niya pero wala din siya kaya bumalik ako sa loob ng kanyang silid. Binuksan ko ang mini library niya at wala din siya dito. Napatingin ako sa larawan ko na nasa ibabaw ng kanyang office desk at nakangiti ko itong kinuha at pinagmasdan. Larawan ko ito habang natutulog ako. Napangiti ako dahil mukhang kahit tulog ako ay pinagpapandasyahan ako ng lalaking mahal ko. Ibinaba ko ang larawan na nasa frame sa table at lumabas ako ng kanyang mini library. Napatingin ako sa kabuuan ng kanyang silid at nakikita ko ang mga larawan naming dalawa na nakalagay sa puting dingding ng kanyang silid. Nakarinig ako ng ingay sa banyo at lagaslas ng tubig kaya naglakad ako sa pintuan at kinandado ko ito. Sinilip ko ng bahagya ang nakaawang na pinto ng banyo at nakita ko sa Felix na naliligo at walang kahit na anong saplot. Kaya naman isa-isa kong hinubad ang aking kasuotan at wala na akong itinarang kahit na ano. Tingnan ko lang kung magawa pa niyang magalit sa akin dahil sa gagawin ko sa kanya. Felix, person-over voice. Felix, buksan mo ang pinto. Code 101. Ani Henry. Pagkarinig ko ng kanyang sinabi ay mabilis akong tumayo at nagbihis agad ako. Binalot ko ng kumot ang natutulog na si Colleen at maingat akong nakalabas ng aking silid. Where? Tanong ko agad. Iginiya naman ako ni Henry sa ibaba at pinakita niya sa akin ang CCTV na nakakabit sa puno. Walang nakakaalam na may nakakabit na CCTV sa puno kaya malaya silang nakakagalaw. Take them down! Ani ko. Kumilos naman silang lahat habang ako naman ay nakatitig lamang sa screen ng laptop at pinapanood ang mga kalaban na nakatago sa labas ng aking mansyon. Alam kong si Colleen ang nais nila kaya nandito sila. Hindi naman nila kilala kung sino talaga ako pero si Colleen ay kilalang kilala nila. Nakikita ko ang mga dala nilang armas na may silencer kaya sigurado ako na hindi sila basta-basta. Ngayon ay mas nag-aalala ako sa kaligtasan ng aking magiging asawa. Kung sino man ang nasa likod nito ay masasabi kong magaling din sila. Nakita kong isa-isang bumabagsak ang kalaban na nasa labas ng bakuran ko pero pinaulanan nila ng bala si Lester na mabilis namang nakapagtago sa likod ng puno. Tumayo ako at binaba ko ang laptop. Kinuha ko ang 2 baril ko at lumabas na rin ako ng malaking gate. Isang lalaki ang sumalubong sa akin at akma niya akong babarilin na bigla itong bumagsak sa sahig. Paglingon ko ay si Henry ang bumanat sa kanya kaya sumaludo lamang ako sa kanya at pinagbabaril ko na ang mga kalaban na tumatakbo papasok sa isang itim na sasakyan. Magtira kayo ng isa at pahirapan niyo hanggang sa magsalita! Sigaw ko. Walang makakakita sa amin dito dahil ang lugar na ito ay hindi katulad ng ibang village na may mga kapitbahay.
Isa itong malaking Devon estate na pag-aari ko. Hindi ko maintindihan kung paano nakapasok ang mga kalaban samantalang napapalibutan ang lugar na ito ng mga tauhan ko. Mukhang isa sa guard ng lugar na ito ay isang rat na kailangan tapyasan ng ulo upang hindi na makapeste pa sa amin. Bagsak na lahat. Ani John. Napakamot ako ng aking ulo sa inis at nagpapadyak ako na para bang bata dahil ang nais ko'y makabihag kami ng isa. Imbestigahan niyo ang bawat taong nakatalaga sa gate at sa buong paligid. Sigurado akong isa sa kanila ang nagpapapasok sa kanila. Tingnan niyo sa CCTV upang malaman natin kung saang gate sila pumasok. Huwag kayong papahalata dahil gusto ko ako mismo ang pipiga sa taong iyon upang malaman natin kung sino ba talaga ang kalaban ng mga Andrade. Inuutos ko na siguraduhin walang may iwang bakas na kahit na anong ebidensya sa paligid. Mabilis namang nagsikilos ang mga tauhan namin at isa-isang ipinasok ang mga bangkay sa loob ng itim na van na dala ng mga taong sumugod dito sa loob. Napatingin ako kay Lester at napansin ko ang dugo na tumatagas sa kanyang balikat. May tama ka. Pumasok ka sa loob upang mapagamot ka. Ani ko at iginiya na nila sa loob si Lester. Ako naman ay nakatayo pa rin dito sa labas. Pinagmamasdan ko ang paligid. Pinapanood ko ang mga tauhan ko na nililinis sa mga kalat na nagawa namin. Gusto ko malaman kung sino ba talaga ang taong nasa likod ng pagdukot kay Colleen. Nangangamba ako sa kaligtasan ng mahal ko lalo pa at talaga namang may katigasan din ng ulo ang babaeng pakakasalan ko. Felix, tingnan mo ito. Ani, Henry, kaya lumapit ako sa kanya. Itinuro niya sa akin ang tattoo ng isang lalaki na nasa likod ng tenga niya. Isa itong simbolo. Triangle na may 2 stars sa pinakatuktok nito at isang star sa pinakagitna ng triangle. Sa kanilang lahat, siya lang ang may tattoo na ganyan. Anya, hindi ako nagsasalita dahil nakita ko na ang tattoo na iyon pero hindi ko maalala kung saan. Pero nakakasiguro ako na minsan ko nang nakita ang simbolo na iyon. Bakit? Kilala mo ang tattoo na iyan? Tanong niya sa akin. Napahimas ako sa aking sentido dahil pilit kong inaalala kung saan ko ba talaga nakita ang simbolong iyan. Nakita ko na iyan before. Hindi ko lang maalala kung saan. Kinuha na ni Henry ng larawan ang tattoo ng lalaki at sa kanila isinakay ang walang buhay na katawan nito sa itim na van. Kailangan kong malaman kung anong ibig sabihin ng simbolong iyon at sino nagmamay-ari ng simbolong iyon. Kailangan kong maipadala sa aking lolo at sa mga magulang ni Colleen ang simbolong kinuhana ni Henry dahil baka kilala nila ang mga ito. Sa tingin ko ay malaking taong kalaban natin. Ani Henry, hindi naman ako kumibo dahil maging ako ay yun ang nasa isip ko. Papunta ako ngayon sa aking opisina. Naghihintay ngayon ang aking ama at ang ama ni Henry sa amin dahil may importante daw silang sasabihin sa aming magpinsan. Hindi ko pa alam kung tungkol saan ito pero mukhang napaka-importante ng pag-uusapan namin ngayon. Hindi ko alam kung nandoon na si Henry. Tinawagan niya lang ako kanina na kailangan ko daw pumunta sa opisina ko dahil nandoon ang aking ama at si Tito. Ilang araw na din naman ang lumipas mula nang makipaglaban kami sa lugar ko. Ipinadala ko na rin kay Lolo ang larawan ng tattoo na nakita namin sa nakalaban namin at sinabi ko sa kanya na siya na ang bahalang magpakita noon sa mga Andrade. Sa ngayon ay walang alam si Lolo tungkol doon. Ang sabi niya ay hindi pa niya nakita ang tattoo na iyon. Nakita ko na pero hindi ko maalala kung kanino at kung saan. Basta nakita ko na siya dati. Pagkarating ko ng building na pag-aari ng mga Devon ay pumasok agad ako sa loob, kasunod ko lamang sa likuran ko ang mga tauhan ko at sa tabi ko naman ay sina Calvin at John. Si Lian, Dylan at Lester ay madalas kong pinapapunta sa mansyon ng mga Andrade dahil sila ang pinakamagaling kong mga tauhan. Gusto ko makasiguro na walang mangyayari sa babaeng pakakasalan ko. Ano kayang kailangan ng ama mo at ng tito mo sa inyo magpinsan? Tanong ni Nathan. Hindi ako kumibo dahil sa totoo lang ay wala naman akong ideya kung bakit kami naririto ngayon. Pagpasok namin ng elevator ay iniharang ko ang paa ko sa papasaradong pintuan ng elevator na makita kong humahangos na tumatakbo si Henry. Akala ko nasa itas ka na. Tungkol ba saan ang pag-usapan? Ani ko, nagkibit balikat naman siya. So ibig sabihin pareho kaming walang alam. Hindi kaya may kinalaman ito sa mga nakalaban natin sa Devon State? Ani James. Napatingin ako sa kanya. Maaaring ang may kinalaman ito sa mga nakalaban namin. Baka nakilala nila kung kanino galing ang simbolo ng tattoo na ipinakita namin sa kanila. Pagkarating namin sa opisina ko ay inabutan namin nagtatawanan ang magkapatid. Magkapatid kasi ang ama ko at ama ni Henry. Kapatid din nila ang ama ni Harold. Mabuti na ba't nandito na kayo? Ani sa akin ni Tito, ang ama ni Henry. Napakunot noon naman ako dahil mukhang iba naman ang sadya nila sa amin.
Ano ho bang importante pag-uusapan natin at pinapunta niyo kami ngayon dito? Ani ko, pinaupo nila kami sa sofa. Naupo ako sa sofa na nakatapat sa aking ama. Ibinaba ng aking ama ang dalawang kilay kong nakataas kaya nagkatawanan ang mga kaibigan ko. Dad, stop doing that! Malaki na ako at hindi na ako bata. Noon hinahayaan ko kayo pero ngayon hindi na. Hindi na nakakatuwa. Ani ko at sinimangutan ko siya. Ikaw pa rin na nag-iisa kong anak. May uniko iho na lagi kong pinapaligo ng hubo sa falls noon sa ating asyenda. Anya kaya napatampal na ako ng aking palad sa aking muka. Malalakas na tawanan ang maririnig mula sa kanila. Hindi ako makapaniwala na kailangan pambanggitin ito ng aking ama sa harapan ng mga siraulo kong kaibigan.